Sabi nila, ang pag-ibig daw ay parang tula. Malalim, madamdamin, at kung minsan ay mahirap intindihin. Sabi naman ng iba, para itong kanta na paulit-ulit na tumutunog sa puso mo kahit tapos na ang tugtog. Pero para sa akin, ang pag-ibig ay parang kesong puti. Bakit? Kasi malambot, medyo maalat dahil sa mga luhang pumatak habang nagmamahal ka ng patago. Pero higit sa lahat, masarap itambal sa mainit na pandesal sa umaga. Ang problema lang, sa kwentong ito, ako yung pandesal. Tuyo. Umaasa at nag-aabang at ang kesong puti ng buhay ko. Walang iba, kundi ang kababata kong si Bonbon. Isang lalaking may ngiting kayang magpatunaw ng yelo, pero may utak na singmanhid ng bato. Mahirap magmahal ng patago. Para kang natatae sa pampublikong sasakyan. Pinagpapawisan ka ng malamig at hindi ka mapakali, pero kailangan mong magpanggap na okay ka lang kasi bawal ipahalata. At dito sa aming probinsya, mas lalong humirap ang pagtatago ng nararamdaman ko. Nandito kami ngayon sa Sagada, Mountain Province. Bakasyon. Sabi nila, reunion naming magkakaibigan, pero para sa akin, isa itong pagsubok mula sa langit kung hanggang kailan ko kayang itago ang pagsinta ko kay Bonbon nang hindi ako nahuhulog sa bangin sa sobrang kaba. Malamig ang gabi dito sa Mountain Province. Yung tipong kapag nagsalita ka, may lumalabas na usok sa bibig mo na parang nagbe-vape. Kahit ang totoo nanginginig na yung mga panga mo. Pards, pakiabot naman yung tsinelas ko. Feeling ko magiging ice candy na tong mga daliri ko sa paa. Reklamo ni Bonbon habang nakaupo sa sahig ng inupahan naming cabin. Nakabonet siya ng kulay gray, may suot na makapal na jacket na kulay green. Mukha siyang giant broccoli na napakagwapo. Ewan ko ba, kahit anong isuot ng lalaking to, mukha pa rin siyang commercial model ng sabon. Samantalang ako, nakasuot ng 3 patong na t-shirt at kumot na may disenyo ng tigre. Mukha akong traumatized survivor ng baha. Ayan nasa tapat ng mukha mo. Lapitan mo na lang. Sagot ko. Sabay sipa ng tsinelas niya papalapit sa kanya. Siyempre kailangan galit-galitan para hindi halatang marupok. Salamat, Rapi. Kaya love na love kita Sabi niya sabay kindat at ngiti ng nakakaloko. At ito, yung tunog ng dibdib ko. Dug, dug, dug. Ayun na naman ang puso ko na parang nagpapatugtog ng budots sa loob ng dibdib ko. Alam kong biro lang sa kanya yun. Ganyan naman si Bonbon, mapagbiro. Malambing sa lahat. Kaya mahirap malaman kung may kahulugan o trip lang niya ako asarin. Tumigil ka nga, Bonbon. Kadiri ka. Mukha kang sapsap. Pabalang kong sagot. Kahit ang totoo gusto ko nang maglupasay sa kilig. Naupo si Bonbon sa tabi ko sa tapat ng fireplace. May dala siyang mangkok ng sariwang strawberry na binili namin kaninang hapon sa palengke. Kumuha siya ng isa.
isinawsaw sa condensed milk at biglang iniharap sa bibig ko. Oh, subo. Masarap to, matamis. Tinitigan ko yung strawberry, tapos tinitigan ko si Bonbon. Ang lapit ng mukha niya. Amoy strawberry din ang hininga niya. Sa puntong yun, tinanong ko ang sarili ko, kakainin ko bang strawberry? O lalaklakin ko na lang itong condensed milk para matapos na yung paghihirap ko? Ayoko nga. Subukan mo ang sarili mo. Pagmamatigas ko. Ang arte naman nito. Sige na. Minsan lang to. Isipin mo na lang date natin to sa bundok. Pagbibiro pa niya. Ang sarap pakinggan pero alam kong hanggang salita lang yun. Para hindi na humaba yung usapan, binuka ko na yung bibig ko at kinagat ko na yung strawberry. Pero dahil sa sobrang kaba ko, imbis na yung strawberry lang yung makagat ko, nahagip ng ngipin ko yung dulo ng daliri niya. Ay, Pards, strawberry lang yung kakainin. Hindi yung daliri ko. Gutom na gutom. Wika ni Bonbon habang tinataas yung daliri niyang basa ng laway ko. Kasalanan mo eh. Ang lapit-lapit mo kasi. Wika ako. Habang ang mukha ko ay siguradong mas mapula pa sa strawberry dahil sa hiya. At ang sabi ko pa, tsaka bakit ba ang dulas ng daliri mo? Siyempre, naglotion ako. Ang lamig kaya dito. Wika niya. At ito, tumawa siya habang pinupunasan yung daliri niya ng tissue. Humiga siya sa mattress na nakalatag sa sahig at tumingin sa kisame. Nawala yung tawa niya. Napalitan ng isang seryosong ekspresyon. Yung seryosong mukha na madalas kong tinitingnan kapag natutulog siya. Rapi, swerte natin, no? Ang ganda dito sa Mountain Province. Ang tahimik. Sana kasama ko na dito yung taong makakasalan ko. Parang may sumaksak sa puso ko ng ice pick. Masakit. Sino kaya yung tinutukoy niya? May nagugustuhan na ba siya rito sa barkada o may chicks na siyang hindi kinakwento sa akin? Sino naman yun? Yung blackmate mong si Sheena? Tanong ko. Sinusubukan kong maging casual ang boses kahit gumagaralgal na sa selos. Lumingon si Bonbon sa akin. Tinitigan niya ako sa mata. Sa sobrang lalim ng tingin niya, pakiramdam ko nababasa niya ang sekreto ko. Lumapit siya ng konti hanggang sa maramdaman ko yung init ng katawan niya sa kabila ng malamig na simoy ng hangin ng sagada. Hindi si Sheena. Secret muna pero malapit lang siya sa akin ngayon. Wika niya. Lumakas yung tibok ng puso ko. Malapit lang sa kanya ngayon. Kami lang naman dalawa yung nandito sa kwarto Ang ibang barkada namin nasa kabilang cabin at nagiinuman pa. Ako ba yung tinutukoy niya? O baka naman multo? Huwag naman sana. Ayokong makipagkompetensya sa white lady para sa pag-ibig niya. At bago pa ako makapagsalita, biglang pumikit si Bonbon at ngumiti. Matulog na tayo, Rafi. Masyado ka kasing maganda. Magandang kausap kapag gabi. At doon natapos ang gabi. Si Bonbon, mabilis na nakatulog at nagsimula ng humilik ng mahina. Samantalang ako, nakadilat ang dalawang mata. Tinitingnan ng natutulog niyang muka at tinatanong ang sarili ko
kung paano ko itatago yung katotohanang unti-unti na akong nalulunod sa pagmamahal sa matalik kong kaibigan. Alas 4 pa lang ng madaling araw, ginising na kami ng tour guide para sa Sea of Clouds sa Marlborough Hills. Kung sa Maynila, ang hirap kong gisingin kahit tapatan mo na ng megaphone yung tenga ko. Dito sa Sagada, isang kalabit lang ni Bonbon. Napabalikwas ako na parang sundalong tinawag sa gera. Rapi, gising na. Ang lamig, pards. Kailangan ko lang yakap. Jacket mo. Bulong ni Bonbon. Habang niyuyugyug yung balikat ko. Ang boses niya ay paos dahil sa bagong gising. Yung boses na pwedeng gamitin sa mga commercial ng kape dahil sa sobrang smooth. Oo na, babangon na. Huwag mo nga akong hawakan, baka multuhin ka. Pagsisinungaling ko, ang totoo, ayokong mahalata niya na basang-basa ang likod ko sa malamig na pawis dahil sa kaba. Makalipas ang kalahating oras, nagsimula na kaming mag-trekking. Madilim pa ang daan, maputik, at ang tanging liwanag lang namin ay ang mga flashlight ng cellphone at ang mukha ni Bonbon na tila may sariling ring light sa sobrang kakinisan. Ang mga kasama naming barkada, nauna na sa pagrampa sa unahan dahil mukhang may mga sariling misyon din sa buhay. Kaya heto na naman kami, naiwan sa huli. At ang tadhana, talagang mapagbiro. Uy, Rapi, dahan-dahan. Baka madulas ka. Sayang naman yung kakuyutan mo ngayon. Asar ni Bonbon na nasa likod ko na tinutulungan ako maglakad sa matarik na bahagi ng bundok. Anong cute? Mukha nga akong lumpia na binalot sa 5 jacket. Wika ako habang humihingal. Seryoso, ang hirap magpaka-romantiko kapag ang baga mo ay parang sasabog na dahil sa manipis na hangin sa taas ng bundok. Seryoso nga. Bagay sa'yo yung kulay pulang bonnet. Mukha kang strawberry na may bangs. Wika niya tapos tumawa siya ng mahina. Biglang umurong yung dila ko. Paano ba naman habang umakyat kami? Biglang nadulas yung mga paa ko sa isang basang ugat ng puno. Ay, pusa! Wika ko. Inaasahan ko nang lalamunin ng putik yung mukha ko at magiging tampulan ako ng tukso ng buong Mountain Province, pero bago pa man ako tuluyang humalik sa lupa, may isang pares ng malakas na braso ang sumalo sa akin mula sa likod. Niyakap ako ni Bonbon mula sa likod para mapigilan yung pagkahulog ko. Ang mukha ko napasubsob sa leeg niya. Sa posisyon namin yun, literal na narinig ko ang tibok ng puso niya. Mabilis din tulad ng sa akin. At ang pinaka malalang parte, amoy downy at sariwang hangin siya kahit pinagpapawisan na sa pag-akyat. Paano nagagawa ng taong to na amoy pangmayaman pa rin kahit nagte-trekking? Okay ka lang? Mahinang tanong niya. Ramdam ko yung mainit niyang hininga sa tenga ko. Gumapang yung kilabot mula sa batok ko hanggang sa dulo ng daliri ko sa paa. Oo, okay lang. Bitaw na, baka may makakita sa atin eh. Isipin, baka pagchismisan pa tayo. Sabi ko, sabi pilit na kumakalas kahit ang totoo ay gusto ko na lang magpalamon sa mga bisig niya habang buhay. Sus, concern lang naman ako sa iyo. Kung mahuhulog ka kasi, siguraduhin mo namang sa akin para masalo kita.
Sabi niya na may kasamang malokong ngiti sa kindat. Eto na naman po tayo sa papol moments ng taong Lord, bigyan mo po ako ng mahabang pasensya at matibay na shield laban sa karupukan. At nang makarating kami sa tuktok ng Marlborough Hills, saktong sumisikat ang araw, ang ganda ng sea of clouds. At parang higanteng bulak na nakalatag sa paanan ng mga bundok. Lahat ng pagod at hingal namin biglang napawi. Naupo kami ni Bonbon sa isang tipak ng bato malayo ng konti sa ibang mga turista na abala sa pagkuha ng mga Instagram na litrato. Inilabas ko yung dala kong thermos na may mainit na kape. Nag-share kami sa isang baso dahil naiwan ko yung isa pa sa cabin, so sa sobrang pagmamadali. Salamat pala kanina sa pagsalo mo. Wika ko habang nakatingin ako sa abot tanaw. Wala yun. Maliit na bagay. Sagot niya at kinuha niya yung baso ng kape mula sa kamay ko. Uminom at pagkatapos ay tumingin sa akin at ang sabi pa niya, alam mo Rafi, mas masarap pala yung view dito kapag ikaw yung kasama ko. Bolero, sabihin mo mas masarap tong kape, kaya ka ganyan. Sagot ko pero ang puso ko parang gustong tumalon pababa ng bundok ng sobrang saya. Hindi ako nagbibiro. Seryosong sabi niya. Bigla niyang hinawakan ang kamay ko na nakapatong sa bato. Malamig ang kamay ko pero yung kamay niya napakainit. Rapi, may aaminin ako sa'yo. Nadigas yung buong katawan ko. Ito na ba yun? Ang secret confession na hinihintay ko? Sasabihin na ba niya na gusto niya rin ako? Na kaya siya sweet dahil may gusto siyang patunayan? Ramdam ko na yung luha sa gilid ng mga mata ko sa sobrang emosyon. Ano yun, Bonbon? Nauutal kong tanong. Inilapit niya yung mukha niya sa akin. Seryosong seryoso yung mga mata at bumulong. Naiwan ko yung wallet ko sa cabin. Ikaw muna yung magbayad ng almusal natin mamaya. Pautang muna. Bibilan kita ng souvenir na t-shirt mamaya, promise. Para akong binuhusan ng malamig na tubig ang luha ko. Bumalik sa loob ng mga mata ko sa sobrang inis. Bonbon, visit ka talaga. Wika ko sabay bawi ng kamay ko at pinalo ko siya sa balikat. Tawan-tawa si Bonbon habang tumatakbo palayo sa akin. Habang ako naman pulang-pula yung muka. Hindi dahil sa lamig kundi dahil sa halo-halong kilig, inis at pagmamahal sa lalaking ito na ang sarap itapon mula sa tuktok ng Marlborough Hills. Matapos ang madramang pautang moment sa bundok, ang sunod na destinasyon ng barkada ay ang sikat na Sumagwing Cave. Kung sa Marlborough Hills ay may chance kang makahinga ng malalim, dito sa loob ng kuweba ang tanging malalanghap mo ay ang amoy ng paniki, basang bato, at ang sarili mong kaba. Bago kami pumasok, nagpalit kami ng short at tsinelas. Tingnan ko si Bonbon. Naka-short siya ng kulay itim at puting t-shirt. Kitang-kita yung maputi at makikisig niyang binti na parang hindi man lang nakagat ng lamok simula pagkabata. Samantalang ako, dahil sa takot at sa lamig at gasgas, nakasuot ako ng legging sa ilalim ng short ko. Mukha akong sumasali sa audition ng Guerrilla Warrior.
Pards, lapit ka sa akin ha. Madulas daw sa loob, baka maging instant slide ang puwet mo. Asar ni Bonbon habang pababa kami sa madilim na bungangan ng kuweba. Kaya ko sarili ko, Bonbon. Huwag mo ko ituring na parang bata. Pagmamalekay ko habang hawak ko yung flashlight. Nanginginig-nginig yung kamay ko. Pero pagkapasok pa lang namin sa loob, binawi ko agad ang lahat ng sinabi ko. Madilim. Sobrang dilim na kahit itapat mo ang daliri mo sa ilong mo, hindi mo makikita. Ang tanging nagbibigay liwanag ay ang mga dalang gasera ng mga tour guide at ang mga bato, grabe. Parang binuhusan ng conditioner sa sobrang dulas dahil sa tubig na dumadaloy mula sa itaas. Oh, dahan-dahan sa parting ito. Sir, medyo malalim yung hakbang. Paalala ng guide. Hahakbang na sana ako nang biglang madulas yung tsinelas ko. Napasigaw ako. Pero bago pa man ako tuloy ang dumausdos pababa sa madilim na bahagi ng kuweba, isang mainit at malaking kamay ang humawak ng mahigpit sa braso ko. Sabay hila sa akin pataas. Sino pa ba? Di yung sutil na tagasalo ng buhay ko. Sabi ko sa iyo kapit ka kasi sa akin. Matigas din yung ulo mo, parang mga stalagmite. Bulong ni Bonbon imbis na bitawan ako pagkatapos kong makatayo, dahan-dahan niyang ibinaba yung kamay niya at isinalabid ang mga daliri niya sa mga daliri ko. Holding hands in public sa loob ng kuweba. Kahit madilim, alam kong pulang-pula yung mukha ko. Kung may alitap-tap lang sa loob ng sumaging cave, siguradong tinalo ko na ang liwanag nila sa sobrang init ng mukha ko. Bonbon, bakit kailangan magkahawak kamay? Pwede namang sa jacket mo ako hawakan. Nauutal kong reklamo pero syempre hindi ko binawi yung kamay ko. Marupok tayo Mas safe to kapag nahulog ka. Kasama mo pa akong mahuhulog. Walang iwanan. Seryosong sagot niya habang maingat na humahakbang pababa sa mga kakaibang formation ng mga bato. Nakarating kami sa isang bahagi ng kuweba na tinatawag na The Curtain. Para itong dambuhalang kortina na gawa sa bato. Doon, kailangan naming dumaan sa isang napakasikip na butas. Yung tipong kailangan mong mag-flat ng tiyan at dumaan ng patagilid para lang makalagpas. Rafi, una ka na. Sasaluhin kita sa kabilang dulo. Sabi ni Bonbon. Gumapang ako sa masikip na butas. Nang makalabas ako sa kabilang dulo, medyo mataas yung bababaan. Nakatayo na doon si Bonbon. Nakataas ang dalawang kamay na handa akong saluhin. Oh, talon! Hahawak ako sa'yo. Sabi niya. Tumalon ako ng konti at sinalo niya ako sa bewang. Dahil sa momentum, napasandal ako sa dibdib niya habang ang dalawang kamay ko ay otomatikong nakakapit sa mga balikat niya. Sobrang sikretong tagpo. Ang ingay ng mga patak ng tubig sa loob ng kuweba ay natalo ng napakalakas na tibok ng puso namin. Napatitig ako sa mga mata niya. Sa gitna ng dilim at liwanag ng gasera, nakita kong nakatitig siya sa mga labi ko. Unti-unti niyang nilapit ang mukha niya. Pikit mata na ako. Ito na talaga yun, Lord. Sa loob-loob ko. Sa loob pa talaga ng kuweba ang unang kiss namin.
Amoy paniki pa naman ako. 1 pulgada na lang ang pagitan ng mga mukha namin nang biglang, "Oh, mga sir, okay lang kayo dyan? Nakaharang kayo sa daan may susunod pang turista." Wika ng tour guide mula sa itaas, habang itinutok ang napakaliwanag na flashlight diretso sa mukha namin. Mabilis pa sa 4:00 kumalas ako kay Bonbon. Halos mabulag ako sa liwanag ng flashlight habang si Bonbon naman napakamot na lang sa batok niya at pilit na tumatawa. Opo, okay lang kami kuya. Sinacheck ko lang po kung may pilay pa si Rafi." Sagot ni Bonbon pero halatang nabasag yung momentum niya. Nagpatuloy lang kami sa paglalakad. Pabalik sa labas ng kuweba at hindi na muna kami nag-usap pero sa tuwing sumasagi ang balikat niya sa balikat ko, may kakaibang kuryente pa rin akong nararamdaman. Alam kong may kung anong nangyayari sa pagitan naming dalawa na hindi normal para sa magkaibigan. Paglabas namin ng kuweba, sinalubong kami ng malamig na hangin sa labas at ang papalubog na araw. Tiningnan ko si Bonbon na abalang pinupunasan ng putik sa binti niya. "Ano ba talaga tayo, Bonbon?" Tanong ko sa isipan ko. "Keso ka ba talaga na mahirap abutin? O naghihintay ka lang din na ipalaman kita sa buhay ko?" Matapos ang nakakapagod ngunit nakakakilig na pagdalaw sa sumaging cave, bumalik kami sa cabin para magayos. Gabi na at ang temperatura sa Mountain Province ay bumaba pa lalo. Mga 12 grado na lang ata. Sapat na para magnyebe ang utak ko sa lamig. Para malabanan ng ginaw, nagkasundo yung barkada na mag-bonfire sa labas ng cabin. Nag-ambagan para sa kahoy. At syempre hindi mawawala ang pambansang pampainit ng Pilipino, ang alak, 1 bote ng lokal na kurat o alak bayan, at ilang lata ng beer ang nakalatag sa gitna habang nakapaligid kaming magkakatabi sa tapat ng nag-aalab na apoy. "Oh, para mas masaya mag-truth or dare tayo. Walang KJ Ang tumanggi, iinom ng isang diretsong baso ng walang chaser." Hamon ng tropa namin, sabay paitaas ng isang basong puno. Naupo kami sa isang mababang bangko. Saktong tabi ko si Bonbon dahil sa lamig. Magkadikit yung mga hita namin at naramdaman ko yung init ng katawan niya na tila mabisang pampainit kaysa sa apoy sa harap namin. Umikot yung bote sa gitna, ikot-ikot at tumapat kay Bonbon. "Ayan, Bonbon, truth or dare?" Wika ng barkada. "Truth syempre, masunurin akong mamamayan Tawa ni Bonbon sabay lagok ng konting beer. Si Mark ang nagtanong, may nakakalokong ngiti. Dahil nasa Mountain Province tayo, aminin mo, sino sa mga kasama natin dito yung gusto mong makasama sa ilalim ng iisang kumot habang napakalamig ng gabi?" "Yun totoo, walang plastikan." Naghihiyawan ng buong tropa. Ako naman, biglang nabilaukan sa sarili kong laway. Kinabahan ako. Tumingin si Bonbon sa paligid. Tumawa ng bahagya at pagkatapos tumingin sa akin. Ang mga mata niya ay makinang dahil sa refleksyon ng apoy. "Si Rapi." Seryosong sagot niya. Biglang natahimik ang buong paligid bago napalitan ng mas malakas na asaran. "Wala siya, bro.
Bromance? Biro ni Mark. Gago. Si Rapi kasi pinaka malaki yung kumot kasya yung 2 tao. Saka sanay na yan sa hilik ko. Bawi agad ni Bonbon sabay tawa ng malakas at aakbay sa akin. Nakitawa na lang din ako pero sa loob-loob ko parang may sumabog na fireworks kahit biro lang. Bakit ang sarap pakinggan? Umikot ulit yung bote at sa kamalasan ng tadhana tumapat naman sa akin. Rapi, truth or dare? Hamon naman ni Bonbon na siya mismo yung humawak sa bote. Tinitigan niya ako parang may hinahanap sa mga mata ko. Truth. Matapang kong sagot. Ayoko mag-dare baka pasayawin pa ako ng budot sa harapan ng bonfire. Nawala yung mapaglarong ngiti ni Bonbon. Naging seryoso yung boses niya. Sapat lang para marinig ng barkada pero parang sa akin lang talaga patungkol. Rapi, may tinatago ka ba sa akin? Sa ating dalawa? Parang nitong mga nakaraang araw, umiiwas ka kapag lumalapit ako. Tanong niya. Tumahimik ang barkada. Ramdam nila yung biglang seryosong atmosphere sa pagitan naming dalawa. Tumingin ako sa apoy. Ang daling sabihin ng katotohanan. Ang daling sabihin na, oo Bonbon, may tinatago ako, mahal kita. Higit pa sa kaibigan at nahihirapan akong magpanggap na okay lang ako kapag nambobola ka. Pero takot na baka masira yung pagkakaibigan namin, yung pumipigil sa akin. Tumingin ako kay Bonbon, sabi ko, wala. Wala akong tinatago sa'yo, Pards. Masyado lang talagang malamig dito kaya parang matigas yung mukha ko. Pagsisinungaling ko, sabay dampot sa baso ng alak, sabi ko pa. Pero dahil boring ang sagot ko, iinumin ko na lang to para sa parusa. Dire-diretso kong ininom yung alak. Gumuhit yung pait at init sa lalamunan ko pababa sa sikmura ko. Nagpalakpakan ng barkada pero si Bonbon hindi ngumiti. Natili siyang nakatitig sa akin. May bakas ng kalungkutan sa mga mata niya. Matapos ang ilang oras, natapos din ang inuman. Lasing-lasingan na ang iba. At nagsipasok na sa kani-kanilang kwarto. Naiwan kaming dalawa ni Bonbon sa tapat ng unti-unti nang namamatay na apoy ng bonfire. Rapi, sana hindi ka napipilitan na kasama ako dito sa trip na to. Mahina niyang sabi. Umarap ako sa kanya. Sa tulong ng konting tapang mula sa alak, hinawakan ko yung balikat niya. Bonbon, makinig ka nga. Kahit kailan, hindi ako napilitan na makasama ka. Sa katunayan nga, ikaw lang yung dahilan kung bakit ako sumama sa sagada. Nanlaki yung mga mata ni Bonbon sa sinabi ko. Lalapit pa sana siya para magsalita ng biglang sumumpong yung tiyan ko dahil sa pinaghalong strawberry, condensed milk, kape, alak. Teka Bonbon, sandali lang. Sabi ko sabay takip sa bibig ko. Huy, Rapi, anong nangyayari sa'yo? Hindi ko na natapos. Tumakbo ko patungo sa likod ng puno at doon sinuka lahat ng kinain ko buong araw. Si Bonbon naman mabilis na sumugod. Tinapik-tapik yung likod ko habang inaabot ang tissue at tubig.
Ayan, sige. Magpaka-cool ka pa. Sabi nang wag nang biglain ng alak eh. Sermon niya pero puno ng pag-aalala ang boses. Matapos kong magmumog, binuhat niya ako. Literal na binuhat na parang sako ng bigas pabalik sa loob ng cabin dahil hindi na ako makalakad ng maayos sa kalasingan at hapo. Inihigaan niya ako sa kama. Tinanggal yung tsinelas ko at kinumutan ako ng maayos. Bago ko tuluyang maipikit yung mga mata ko dahil sa antok, naramdaman kong hinalikan niya ako ng mabilis sa noo, sabay bulong. Ang manhid mo, Rafi. Sobrang manhid mo. At doon, tuluyan na akong binalot ng dilim ng gabi. Bit-bit ang tanong kung ano nga ba yung manhid o sadyang natatakot lang kaming dalawa na sumugal. Sa huling araw namin sa Sagada, pagkatapos ng suka sa likod ng puno, gumising akong may mabigat na ulo at tila may mga dwarf na nagpupukpok ng martilyo sa loob ng bungo ko. Pero mas mabigat ang dibdib ko. Naalala ko ang lahat. Naalala ko kung paano ako binuhat ni Bonbon at higit sa lahat, yung halik niya sa noo ko. At yung bulong niya na ang manhid mo, Rafi. Sinong manhid? Ako ba na gabi-gabi nang hindi pinapatulog ng tibok ng puso ko para sa kanya o siya na palagi nagbibiro sa mga sandaling seryoso ako? Ang huling itinerary namin bago mag-check out ay ang Eco Valley at ang sikat na hanging coffins. Sabi ng tour guide, kaya daw tinawag na Eco Valley dahil kapag sumigaw ka rito, babalik sa'yo ang boses mo. Akma raw to sa mga taong may gustong ilabas na sama ng loob o gustong mag-confess pero walang lakas ng loob para sabihin ng diretso sa tao. Aba, parang ginawa talagang sementeryong ito para sa akin sa loob-loob ko. Habang naglalakad kami sa matarik na daan pababa ng lambak, napansin kong tahimik si Bonbon. Wala yung malokong ngiti niya ngayon. Naka-shades, kahit medyo makulimlim at kapag nagkakatinginan kami, siya ang unang umiiwas. Mukhang may hangover din ang loko. O baka naman, nahihiya siya sa ginawa niya kagabi. Nang makarating kami sa mismong tapat ng mga nakabiting kabaong sa gilid ng matayog na bangin, namangha ang buong barkada. Sagrado ang lugar kaya medyo lumayo kami ng konti sa mismong sitio para doon subukan ang sikat na eco. Nagsimula ng sumigaw mga katropa namin. Ang sabi nila, gusto na nilang makagraduate. Tapos, sana daw magka-boyfriend na. Mga ganun. At tumingin si Bonbon sa akin, tinanggal niya yung shades niya. Sabi niya, "Oh, Rapi, hindi ka ba sisigaw? Ibulaslas mo na yan. Baka mapunta na naman sa tiyan mo yan. Isuka mo uli." Wika niya. Tiningnan ko siya. Ramdam ko yung simoy ng hangin ng Mountain Province na humahampas sa mukha. Sa mukha ko. Ang daming turista sa paligid pero sa paningin ko, kaming dalawa lang ang nadon. Napuno ako ng lakas ng loob. Bahala na si Batman, si Robin at ang buong Justice League. Huminga ako ng malalim, humarap sa malawak na bangin at itinapat ang dalawang kamay sa gilid ng bibig.
at sumigaw ng buong lakas. At ang sabi ko, Bonbon, mahal kita. Higit pa sa kaibigan. Matagal na. Pasigaw kong sinabi yan. Natahimik ang buong Eco Valley. Ang mga ibon parang napatigil sa paglipad. Ang mga katropa namin literal na nalaglag ang panga at napatingin sa akin na parang nakakita ng multo. At gaya ng inaasahan, sumagot ang bundok. Mahal kita. Matagal na. Kaibigan. Nanginig yung buong katawan ko matapos kong isigaw yun. Humarap si Bonbon. Handa nang tanggapin ng pagka-awkward, ang tanggihan, o yung masira yung pagkakaibigan. Ang mukha ko, pakiramdam ko'y sasabog na sa sobrang pula at kaba. Pero si Bonbon hindi siya nagulat. Hindi rin siya lumayo. Dahan-dahan siyang lumapit sa akin. May unti-unting sumilay na napakagandang ngiti sa labi niya. Yung ngiting hindi nagmapagbiro, kundi yung ngiting puno ng kapanatagan at pagmamahal. Humarap din siya sa bangin. Itinapat yung kamay niya sa bibig at sumigaw din ng buong lakas. Ang sabi niya, Rapi, mas mahal kita. Kung hindi ka pa sumigaw, ako na sana yung tatalon dyan. Nabulabog na naman ang buong lambak. Ang eko ng bundok, naghalo. Mas mahal kita. Tatalon dyan. Bago pa man magproseso sa utak ko ang nangyayari, hinawakan ni Bonbon ang dalawang pisngi ko gamit ang kanyang mga mainit na kamay. Tumingin siya ng diretso sa naguguluhan kong mga mata. Sabi ko sa'yo, manhid mo eh. Bulong niya. Pero ngayon may kasama ng haplos sa pisngi ko. Kaya ako laging nagpaparinig sa'yo. Kaya kita laging sinasalo, kaya kita binubuan ng strawberry kasi patay na patay ako sa'yo, Rapi. Natatakot ako umamin dahil baka layuan mo ako. Bakit di mo sinabi agad? At eto, umiiyak na ako ngayon hindi dahil sa lungkot kundi dahil sa sobrang luwag sa dibdib ko. Sa wakas, ang kesong puti ko, gusto rin palang magpalaman sa buhay ko. Kasi gusto kong marinig mula sa'yo, tsaka mas romantiko dito sa Sagada, 'di ba? Wika niya ng mahina, sabay bawi ng isang mahigpit na yakap. Niyakap ko siya pabalik ng napakahigpit sa harap ng mga nakabiting kabaong. Sa harap ng nagbubunying barkada na ngayon ay nagwawala na sa pagkakilig at pumapalakpak. At sa harap ng naglalakihang mga bundok ng Mountain Province, naging saksi sa aming sikretong pag-ibig na sa wakas ay narinig na ng buong mundo. Ang biyahe pabalik ng Maynila mula sa Mountain Province ay tumagal ng halos 12 oras. Kung dati ay tinitiis ko ang ngalay at lamig sa loob ng bus habang nakadungaw lang sa bintana at nagdadrama, ngayon iba na. Buong biyahe, magkahawak yung kamay namin ni Bonbon sa ilalim ng jacket namin. Tuwing dadaan sa palikong daan ng Halsema Highway, sinasadya niyang isandal ang ulo niya sa balikat ko. Pards, Rapi pala. Bulong niya habang pumipikit. Lambot pala ng balikat mo, pwedeng gawing unan habang buhay. Bolero, matulog ka na nga lang dyan.
Baka mapatalsik pa tayo ng driver kapag nag-ingay ka. Sagot ko. Pero ang totoo, abot tenga yung ngiti ko habang inaamoy yung buhok niya na amoy shampoo pa rin kahit galing na sa mahabang trekking. Nang makarating kami sa terminal sa Maynila, sinalubong kami ng pamilyar na amoy ng usok, ingay ng mga sasakyan, at ang malalang singaw ng init. Doon ko napagtanto, tapos na yung bakasyon namin. Balik na kami sa realidad ng pag-aaral, trabaho, at buhay Maynila. At bago kami maghiwalay para umuwi sa kanilang bahay, hinatid ako ni Bonbon sa sakayan ng tricycle. Tumingin siya sa akin, hawak pa rin ang isang kamay ko. Rapi, kahit wala na tayo sa Sagada, kahit hindi na malamig yung paligid, hindi magbabago to ah. Seryosong sabi niya sabay turo sa puso niya. Sabi pa niya, wala nang bayway ang magaganap sa Eco Valley. Ngumiti ako at hinawakan ng pisngi niya. Oo, Bonbon. Ikaw yung kesong puti ko, diba? Kahit matunaw sa init ng Maynila, ikaw at ikaw pa rin yung pipiliin kong ipalaman sa buhay ko. Binigyan niya ako ng isang mabilis ngunit napakatamis na halik sa pisngi ko bago ako sumakay ng tricycle. Habang ang mga driver sa pila ay napapito at naghihiyawan sa kilig, doon ko napatunayan na ang pag-ibig hindi kailangang laging seryoso at madrama. Minsan kailangan mo lang ng tamang timpla ng kakulitan at karupukan at lakas ng loob na sumigaw sa tuktok ng bundok. At makalipas ang 3 taon, andito na naman kami sa Sagada. Pero sa pagkakataong ito, hindi na kami nakikitira sa cabin ng barkada. Nakaupo kami ngayon sa balkonahe ng isang maliit at pribado at napakagandang transient house na kami na mismo ang nagbayad. Hindi na kailangang mangutang ni Bonbon ng almusal dahil may trabaho na kaming dalawa. Malamig pa rin ang gabi. May lumalabas pa rin na usok sa bibig ko kapag nagsasalita ako. Pero ngayon, hindi na ako nakabalot sa kumot na may disenyong tigre at mukhang biktima ng baha. Nakasuot na ako ngayon ng makapal na sweater na katambal ng jacket ni Bonbon. Oh, ang paborito mong almusal na ginawa nating hapunan, sabi ni Bonbon habang lumalabas mula sa kusina. May dalang plato ng mainit na pandesal at isang mangkok ng tunay na kesong puti na gawa sa gatas ng kalabaw kasama ang sariwang strawberry jam. Naupo siya sa tabi ko at agad na siniksik yung katawan niya sa akin para makigising sa init. Salamat, sabi ko, sabay kuha ng pandesal at nilagyan ko to ng keso. Kinalatan ko to at sinubo. Sarap. Pero parang mas masarap ka pa rin magtimpla ng kape. Wika ko. Aba, natuto ka na rin mambola ah. Nahawa ka na sa akin. Tawa niya na malakas, yung tawang 3 taon ko ng paboritong pakinggan araw-araw. Tumingin si Bonbon sa malayong ilaw ng mga kabahayan sa Mountain Province. Pagkatapos lumingon siya sa akin at may inilabas na maliit na pulang kahon mula sa bulsa ng jacket niya. Napatigil ako sa pagnguya ng pandesal. Ang puso ko na akala ko nasanay na sa kanya, biglang nagpatugtog na naman ng budot sa sobrang bilis ng tibok. Rapi, tawag niya. Wala yung biro sa mga mata niya. Puno ito ng emosyon at katapatan. 3 taon na yung nakaraan nung sumigaw tayo sa Eco Valley. Sabi ko noon,
kung hindi ka pa sumigaw, ako na yung tatalon sa bangin. Oo, naalala ko. Nauutal kong sagot. Muntik na namang mabilaukan sa Quezon Puti. Binuksan niya ang kahon. May dalawang simpleng silver ring sa loob. Ngayon, hindi na ako tatalon sa bangin. Ngayon gusto kong tumanaw sa hinaharap kasama ka, Rapi. Ang pandesal ng buhay ko. Handa ka bang makasama ang Quezon Puti mo para mas mahaba at mas matamis pa yung kwento ng buhay natin? Magpapakasal ka ba sa akin kapag legal na sa atin? Wika niya. Napaiyak ako. Ang luha ko parang yelo na natunaw sa init ng pagmamahal niya. Hinampas ko siya ng mahina sa balikat habang tumutulo yung luha ko. Visit ka talaga, Bonbon. Nagpo-propose ka ba habang may nginunguya akong keso? Singhal ko habang tumatawa at umiiyak. Ganyan kita kinalakihan eh. Oh, ano ang sagot mo? Ngiti niya habang nanginginig din ng kamay niya sa kaba. Inilahad ko yung kamay ko sa kanya. Sabi ko, oo. Oo naman. Gago. Isang malaking oo. Kahit maging instant ice candy pa tayo dito sa lamig. Ikaw lang yung papakasalan ko. Isinuot niya ang singsing sa daliri ko. At sa ilalim ng mga bituin ng langit ng Mountain Province, kung saan nagsimulang lahat ng isang makulit at sikretong pag-ibig, binigyan namin ang isa't isa ng isang matamis, mainit at totoong halik. Isang pagtatapos sa aming sikreto at isang walang hanggang simula para sa aming dalawa. Sana'y nagustuhan nyo ang aming kwento. Maraming salamat sa inyong pakikinig.